Sabado pa lang, August 3, ay binigyan na kagad ako ni mama ng regalo. August 7 pa naman ang aking birthday, araw ng Merkulis, pero ngayong Sabado ay binigyan na kagad ako ni mama ng regalo. Sabi niya sa akin, ito ang birthday gift ko sa'yo. Kaya naman pag uwi ko sa tinutuluyan kong bahay sa aming farm ay tiningnan ko kaagad itong regalo ni mama. Isang black t-shirt ang regalo ni mama. Nagustuhan ko to, lalo pa kulay black siya. Favorite ko pa naman yung kulay black. Araw ng Lunes, August 5, papasok na ako sa aking trabaho at heto suot ko na yung bagong damit na bigay ni mama sa akin. Hindi nga lang talaga halata pero masama na ang aking pakiramdam. Kahapon kasi araw ng linggo, pagkatapos ko ayusin yung mga sirang upuan, sirang pinto at naghilamon sa aming bakuran, naisipan ko magpahinga muna sa duyan. Di ko na malaya nakatulog na pala ako sa duyan. Basang-basa ng pawis ang aking damit. Nung nagising ako, tuyo na ng pawis ang aking damit. Ito yung nasa video ang pinaghirapan kong alisin yung damo kasi papasok na sa bahay yung damo. Nung nagising ako, naligo kagad ako kasi ang dumi-dumi ko na. Pakiramdam ko kasi hindi naman ako magkakasakit kung maliligo ako kahit pagod kasi nakapagpahinga naman ako kanina. Nalimutan ko nga pala na wag ko dapat sundin ang pakiramdam ng tao kasi madalas magkamali ang pakiramdam ng tao. Kaya nga madalas tayo ma-broken heart sa kakasunod ng nararamdaman mo kasi akala mo siya na si forever, yung pala hindi. Araw ng Miyerkules, August 7, birthday ko na ngayon, kaso hitan sumalubong sa akin, masama ang pakiramdam, parang mas lumalala ang pakiramdam ko ngayon kaysa dati. Nakakailang beses nang tumunog yung alarm clock sa CP ko, kaso ina-adjust ko siya to 5 minutes kasi ang sarap pa matulog, ang bigat pa ng katawan ko bumangon. Hanggang sa kailangan ko na piliti yung sarili ko bumangon kasi papasok pa ako sa trabaho. Hindi kagad ako makabangon, masakit kasi ang ulo ko, saka nahihilo pa ako. Ano ba naman ito kung kailang birthday ko, saka pa masama ang pakiramdam ko? Heto, pinipilit ko pa rin bumangon kasi papasok pa ako sa trabaho. Tapos bigla ko napansin, tumutulo na pala yung dugo sa ilong ko. Akala ko sipon lang, pagtingin ko dugo na pala. Medyo marami yung tumulo sa ilong ko na dugo. Hindi naman ako kinabahan kasi sabi nga nila mas maganda nga raw na tumulo yung dugo sa ilong kaysa hindi kasi baka daw mag-internal hemorrhage yan sa utak. Kaya hinayaan ko muna na tumutulo yung dugo sa ilong ko. Heto, ipapakita ko sa inyo yung dugo ng malapit sa camera. Dugo siya. Pagkatapos ay lumabas na ako sa kwarto papunta sa lababo para hugasan ang dugo sa ilong ko. Heto, hinuhugasan ko na yung dugo sa ilong ko. Pagkatapos ko hugasan ang dugo sa may ilong ko, umupo muna ako kasi nahihilo pa ako. Kinokondisyon ko muna ang sarili ko. Yung pakiramdam ko na kaya ko na, binuksan ko na yung pinto. Paglabas ko, nakaabang na yung mga manok, hihingi na sila ng pagkain. Kaya kailangan ko nang gawin ang araw-araw kong gawain bago pumasok sa trabaho. Ito ang daily routine of my life. Ito, binibigyan ko ng pagkain yung mga manok. Sumunod yung alaga kong pusa naman ang papakainin ko. Yung alaga kong aso kararating lang. Heto, papakainin ko na rin yung aso. Ngayon magagatong ako ng uling sa kalan kasi ako'y magsasaing. Ganito ang style ko para mabilis magbagay yung uling. Nilalagyan ko muna ng gas yung abo, tapos nilalagay ko yung abo sa ilalim habang umaapoy. Tapos sinuhugasan ko na yung kaldero kung saan doon ako magsasaing. Kumuha na ako ng bigas sa lalagyan at ito'y nilalagay ko na sa kaldero. Habang hinihintay na magbagay yung uling, hinugasan ko muna yung mga hugasan sa lababo. Pagkatapos ko maghugas, kinuha ko na yung kaldero para lagyan ng tubig yung bigas. Ako'y magsasaing na ng kanin. Nagwalis na rin ako ng bahay, kahit masama yung pakiramdam ko, pero nagagawa ko pa rin ang gawain na to. Pati sa balkonahe, nagwalis na rin ako. Inadjust ko muna yung tricycle at nang makapagwalis ako ng maayos. Tapos na rin ako maligo. Dapat sana magkukulay red ako ngayon kasi birthday ko. Kaso sinuot ko muna itong uniform namin kasi magre-report ako sa office ngayon. Kapag di daw kasi naka-uniform, di daw papapasukin doon sa gate sa office. Pero naka-jacket naman ako na red. Heto, paalis na ako. Nando yung motor ko kila mama sa barangay eskwela. Kaya iiwan ko tong tricycle doon at ako'y pupunta na doon sa kanila.
Heto, paalis na ako. Ako'y pupunta na muna doon sa Barangay Eskwela. Ako'y nandito na sa Barangay Eskwela at heto yung motor na ginagamit kong service papunta sa trabaho ko. Ako'y nandito na sa office, nasa parkingan na ako ng mga sasakyan. Heto, naglalakad na ako papunta sa office. Medyo kasi may distansya mula sa gate papunta sa office, kaya nilalakad pa ito. Ito naman yung kalsada papunta sa Gatbo-Bacon. Pupunta na ako sa aking trabaho. Pagdating ko sa barak sa Gatbo-Bacon, sa aking trabaho, nagsuot rin ako ng kulay red na damit. Syempre, meron akong baon na kulay red kasi birthday ko ngayon. Walang nakakaalam sa office na birthday ko, kaya walang bumati sa akin doon. Kahit nga dito sa trabaho ko, wala rin nakakaalam na birthday ko ngayon. Sa social media lang mayroong nakakaalam. Kaya heto, chinecheck ko at nire-reply ko yung mga bumabati sa akin sa Facebook. Ngayong araw, nagpa-toolbox meeting sa site namin, sina engineer, chief of operation at si safety. Habang nag-toolbox meeting sila, ako na may inatake ng LBM kaya pumunta kagad ako sa CR. Heto, nagmamadali na ako pumunta ng CR kasi lalabas na. Tanghali na, ako'y kakain na ng tanghalian. Kinakain ko na ang dala kong baon. Kaso heto, parang wala yata akong ganang kumain. Pinipilit ko lang kumain para may laman ang tiyan ko. 2 subo lang ng kain, ayaw ko na. Ang pait na ng lasa. Sama talaga ng pakiramdam ko, pati sa pagkain, apektado na. Mapait na yung lasa ko. Ang hirap talaga pag masama ang pakiramdam, pinipilit magtrabaho. Heto ako, nagre-record ako habang masakit yung ulo ko, nahihilo ako. Hindi ako makapokus sa aking ginagawa, talagang nahihilo ako. Kainis naman tong karamdaman na ito, hindi ko na nga siya pinapansin, pero siya masyado papansin. Heto naman ako nung gabing overtime kami. Ganyan ang itsura ko kasi masama ang pakiramdam ko. Inaantay ko na lang matapos yung oras kasi uwing-uwi na ako. Heto, nakauwi na ako ng bahay galing overtime. Tumulo na naman ang dugo sa ilong ko. Halos wala akong kain sa buong araw na ito. Heto, matutulog na ako. Mukhang hindi ko pa yata kaya pumasok bukas. Kaya isiklib ko na muna bukas. Maglilib muna ako para makapagpahinga muna ako buong maghapon. Kung kailang kaarawan ko pa naman ngayon, saka pa ako may sakit. Hanggang dito na muna ang aking video. Ako'y magpapaalam na.